sa aming mga colleagues sa Department of Public Works and Highways, led by my dear younger friend, si Secretary Vince. We go a long way, and I'm so happy that we still retain a public servant like Secretary Vince. And of course, our dear friends from media and all our partners, magandang hapon po. It's an important step forward in strengthening transparency and accountability in public infrastructure projects and issues and concerns. The signing of this agreement between IC and the DPWH establishes a data sharing framework that enables closer monitoring, validation, and more importantly, the enforcement of bonds and surety bonds required in all government procurement projects. This agreement is not just a formality, but a concrete institutional response to the very real and pressing need to address irregularities and potential abuses in our flood control and other infrastructure projects. By aligning our systems and sharing critical information, we aim to close the gaps that allow anomalies and corruption to persist. As regulators, and most importantly, as stewards of public trust, we have a shared responsibility to ensure that insurance instruments, which are actually meant to safeguard government resources, are not misused or rendered meaningless. This interagency partnership enhances our capacity to recover claims, pursue cases against erring parties, and most importantly, protect the integrity of government infrastructure investments. Let this collaboration serve as a signal that we are all serious about reforms, that we value cooperation, and that we will not allow negligence or dishonesty to go unchecked. We thank, of course, the DPWH for their commitment. Actually, we are the ones really following their lead on this. And we look forward to more initiatives that elevate governance standards across sectors. Maraming salamat po at magandang hapon po muli sa inyong lahat. To my good friend po, Commissioner Ray Regalado, unang happy birthday, Commissioner Ray. Hindi na natin ibubuko yung edad mo. Unang-una po, uulitin ko, na paulit-ulit nating sinasabi. Ang sabi po ng ating Pangulo, na paulit-ulit niyang sinasabi, hindi lang enough yung managot yung mga dapat managot. At sa ngayon, sa tulong ng ating Independent Commission for Infrastructure, tayo ay tuloy-tuloy sa ating trabaho para panagutin yung mga dapat managot dito sa napakalaking pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin. Pero equally important, paulit-ulit sinasabi po ng ating mahal na Pangulo, kailangan po maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Hindi po enough yung makulong lang. Kailangan po yung ninakaw na pera na ginamit para pambili ng mga sports car, pang sugal sa kasino, pambili ng mga mamahaling bahay, kailangan yon maibalik. At yan po ay pagtutulungan po natin ngayon ng Insurance Commission. Dahil po napaka-importante po talaga na lahat ng paraan para maibalik ang pera ng mga kababayan natin, dapat po gawin natin. Sa mga, nitong mga nakaraang linggo, nakita nyo naman po, dahil sa direktiba ng ating Pangulo, lahat na po ng venue para maibalik ang pera ng mga kababayan natin, pinupuntahan po natin. Doon po sa Philippine Competition Commission, nung kinausap po tayo ni Senator Bam Aquino na mayroong palang paraan para ma-penalize ang mga kontraktor na kasama o kasangkot sa pagre-rig ng mga bidding. Pwedeng i-penalize ng from 100 million to 250 million per contract or per bid rigging violation, pwede nating kasuhan yan. Ginawa po natin yan. At ngayon po, nandito po tayo ngayon sa tulong ni Commissioner Ray Regalado at sa tulong din po ni Secretary Ralph Recto ng DOF. Nandito po tayo ngayon para gawin din yon sa mga insurance claims sa bawat kontrata na madidiscover natin
maanomalya. So, ano po, no? Tuloy-tuloy po tayo dito. Sabi nga ng Pangulo, throw everything at them para lang mabawi ang pera ng mga kababayan natin. And that is what we are doing today. So again, thank you po, Commissioner Ray. Thank you po sa buong Insurance Commission. Alam ko po, medyo matagal-tagal na po kayo nagtatrabaho para magawa itong agreement na to. I think this is the first agreement signed by DPWH and the Insurance Commission. Now, alam nyo naman, no, lahat ng mga kontrata, merong kasamang insurance yan. Lalo na yung tinatawag na performance bond. Ibig sabihin po ng performance bond, dapat po, sinisigurado ng gobyerno na magpo-perform ng tama yung mga kontratistang gumagawa ng mga project ng DPWH. At kung may mali silang ginawa, dapat may paraan para mabalik sa gobyerno ang kahit na portion man lang nung kontratang pinirmahan ng kontratistang yun. So yun po kasama sa mga gagawin natin with this agreement. So thank you very much po at hindi po tayo titigil. No? Paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo, we will not stop until the people get back their money. At yun po ay tuloy-tuloy natin gagawin. Maraming salamat po. Sek, yung first question lang, how much, may initial data na ba tayo kung how much yung makukuha nating surety bonds, lalo doon sa mga project na na-discover na nating maanomalya po? And kay Commissioner, timeline po, when din po ito mababawa yung makukuha ng DPWH, especially doon sa mga project na na-discover po natin? Thank you. Unang-una, no, wala pa kaming mabigay na exact total sa inyo. No? Dahil alam nyo naman, napakarami nitong mga kontratang ito. At kami ay susunod sa direction din ng ICI. Meaning, kami magfa-file base dun sa mga kasong fina-file ng ICI. No? Kasama na rin siyempre yung kasong final ng DPWH nung mid-September dun sa Bulacan, no? Against Diskaya et al., Alcantara et al. Nung mid-September. No? So, pagka may kaso na may ebidensya na either ito ay ghost o napaka-substandard o maanomalya, immediate po, susundan na namin yon ng pagfa-file ng claims under this agreement with the Insurance Commission. Dahil nga, sinabi ko kanina, bawat kontrata, merong performance bond yan. Ibig sabihin, kapag hindi nag-perform yung kontratista, either ghost yung proyekto, walang na-deliver, o kaya substandard ang delivery, pwedeng mag-claim ang gobyerno dun sa bond na yon. Pwede niyang bawiin yon. No? At ang in-explain sa akin kanina ni Commissioner Ray, up to 30% of the contract value. So, sabihin mo na, mga kontrata natin na ngayon na pinapailan natin, marami dyan, mga around 100 million per contract. So, up to 30 million pesos, bawat kontrata ang pwedeng i-claim ng gobyerno. Pero, syempre, may proseso yan. No? Pero ang importante ngayon, meron na tayong agreement with the Insurance Commission, first time to na nangyari, at dahil sa agreement na yan, mapapadali at mapapabilis. Dahil nga sinabi ko kanina, ang gusto ng Pangulo natin, makuha ang pera sa lalong madaling panahon. Mabawi natin ang pera ng mga kababayan natin sa lalong madaling panahon. Lahat ng finailan namin ng kaso, halimbawa, yung 5 kaso, na 5 project na finailan natin ng kaso sa First District ng Bulacan, kasama yan. Yung Wawaw, Sims, St. Timothy, etc. Yung final ng ICI sa Mindoro, yung projects ng Sunwest at ng St. Timothy at ng Elite, yon, kiklaim na rin natin yan. No? So, ano yan, no? Meron tayong proseso at struktura para masigurado na kapag yan ay nadiskubre, lalo na ngayon, ang focus ng ICI na ay yung ghost projects, no, in-announce na ng ICI yan nung Lunes. No? So yan ang magiging focus natin with the help of the ICI.
Hindi po. Yun, tinanong ko din yan kay Commissioner Ray Regalado kanina. Hindi kailangan matapos yung criminal proceedings sa ombudsman at later on sa mga korte sa Sandigan Bayan bago tayo mag-claim. Once na-file na natin yung mga kaso sa ombudsman o sa ICI, pwede na tayo, o na-file natin sa ombudsman at na-refer natin yung mga dokumento sa ICI, pwede na tayong magsimula ng proseso ng pagkukuha ng mga bonds na ito. Siguro si Commissioner Ray muna. Siguro, paglilinaw lang, ito yung, these contracts are callable on demand. So, surety po ang nature ng kontrata. So, kasabay po yan ng pag-claim, pwede na tayong gumawa ang bilang obligee po ang DPWH para mag-claim. Tapos po, ang jurisdiction lamang ng Insurance Commission ay 5 million. So, pag hindi po nila kaagad sinatisfy yung letter ng DPWH at dadalhin pa sila sa korte para mag-claim dun sa extra na dapat nilang nahabol ng pamahalaan for the 30%. Yun yung kailangan nating i-file. Ang sa amin po, administratively, titignan namin mabuti kung ano ba yung kakulangan at bakit hindi sila magbabayad kasi dapat bayaran nila kagad yan. No? Nasa po natin sa government procurement rules yan callable on demand. At kung nakita natin na merong negligence or undue delay or for some other reason that is not justifiable, administratively po under sa amin ay pwede namin silang bigyan ng penalties, fine, like suspension or revocation of licenses. So ganun po yung proseso na ito. So nung pinag-uusapan namin kasi ang gusto talaga ng pamahalaan natin talaga yung timeline ng pinakamabilis na pagkakataon. Pinapag-aralan po namin mabuti at nakikipagkonsulta rin kami even sa industriya. Paano naman nila matutulungan ang ating pamahalaan dahil ito yung panahon na lahat tayong magkakababayan ay magtulungan para maibalik yung kailangan nating ibalik dito sa ating kaban ng bayan. Yeah. Oo. Tinitingnan namin hanggang kaninang umaga. Araw-araw namin tinitingnan. Walang mga claims pa na walang nag-file o hindi na i-file sa amin yung insurance contract o yung policy na pinadala ng DPWH. So lahat ay mayroon. But we're not discounting that fact. Kaya nga ito nag-sharing kami ng data at baka merong dumiretso doon sa DPWH ng mga nakaraang panahon at hindi na dumaan sa amin ng detalye. At dahil doon, matitignan natin dahil mabilis nating magagawa ito ngayon dahil magsisynchronize kami. At ito ay hindi lamang para ngayon, kundi para sa habang panahon na ayusin namin na hindi na mangyari at talagang matututukan natin. At ang government will be one government approach ito So talagang mahuhuli natin kung ano yung kakulangan para mapag-ayos natin ang pamamaraan kung paano maibabalik pati ang tiwala ng ating mga kababayan sa proseso, lalong-lalo na even sa tungkol sa paggamit ng insurance. Sa mga ghost projects, ano po sana naging role ng insurance company para sana ahead of time may nalaman na po ng insurance commission na ghost ito, yung i-insure namin pala ghost. Oh yeah, yun ang natin hindi pa natin, sa umpisa pa lang di natin malalaman yan. Ang submission po, maganda po ang mga requirements sa batas. Malinaw na malinaw po yan, miski sa bagong tinulak natin na government procurement law. And doon po nakalagay kung ano yung mga requirement. At kompleto po ang dokumento namin kasi hindi kami mag-i-issue. Ang steps po na hiningi ng DPWH sa amin ay meron kaming ini-issue ng certificate of registration na nakarehistro sa amin yan. Ang proseso po kasi bago sila ma-accredit na mag-issue ng ganito sa DPWH, nagsasabit na po sila ng mga kopya at sunod-sunod na numero ng kanilang mga policy i-issue at andun na rin po ang original signature. So doon pa lang makikita namin na meron talagang nakafile. Pero we're not discounting the fact, kaya talagang kahit ganun yung sistema, kailangan namin pag-aralan. Yung sistema po namin ng computerization, ginawa na namin noong 2020. Pero meron pang mga ganito, kailangan namin talaga mag-align ng ating programa kung paano mangyari para hindi natin malaman.
yung tungkol sa papatunay, depende kung ano yung makikita natin eh. Pero nasa lahat po ng responsibilidad na kaya namin i-exercise dito, we will fully exhaust. It will range from suspension, revocation of license to fines and penalties. Commissioner, gaano po katagal, say, yung 5 million na under your jurisdiction since the filing of the claim na gaano po katagal kaya yung mababalik? Hindi namin makita na mangyayari yun dito eh. Kasi 30% ng 5 million, 30% ng kung magkano eh. Ito lang yung aking mathematics. Wala pang 20 million eh. 30, mga ganyan, no? Mga 50 million. Walang 15. Walang ganong kaliliit na proyekto yung nakikita namin sa DPWH. Although, kung may mga ganong kaso, meron kaming system, maikli lang yung panahon para makapag-claim sa amin. Madali namang i-exercise. Last 2 questions, please. Sa DPWH po yan, no? At syempre, ang DPWH, i-remit yan sa Treasury. Oo. Kasi ang contracting party is DPWH. Doon sa, tandaan natin, bawat kontrata, may contractor at DPWH yung kanyang kakontrata. So, ang magkiklaim initially ay ang DPWH. Okay. Sige, i-check ko. Hindi ko pa actually nakikita yung sulat na yon, pero I will ask Undersecretary Torgano to check and then immediately respond. No? Madali naman yan. No? Madali naman nating i-check yung database ng mga contractor ng DPWH para masagot yung COMELEC. So, salamat sa pag-prompt sa amin dyan at bibilisan namin ng pagsagot.